Amen and amen. Sino po yung nakaramdam ng super-duper na presensya ng Panginoon? Amen. Tunay nga po na ang pagyakap ng Panginoon sa atin ay super-duper. Word of the day, super-duper. Amen. So, I hope and I pray po na last week tayo po ay merong natutunan at ito po ay ating ginawa na or atin na pong in-apply. Malaya na po ba tayo? Wala na po ba tayong sama ng loob? Amen. Praise the Lord. Bigyan po natin ng isang matamis na ngiti ang ating mga katabi. At sabihin mo, napakaganda mo today. At napakagwapo mo today. Amen. Hoy. Kaburida. Amen. So dahil po doon, dahil tayo'y maganda at mga gwapo, tayo po ay manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Yes, Lord, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na napakadakila mo, O Diyos. Dakila po ang iyong kabutihan, dakila po ang iyong pagmamahal, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa patuloy, O Diyos, na awa at habag na patuloy mong binibigay sa amin sa bawat umaga, Lord God. Lord, sa umagang ito, Panginoon, wala po kaming ibang nais, kundi makaniig ka, Panginoon. Dalangin ko, God, na sa puso po ng bawat isa, ikaw po ay mangungusap, Panginoon. At yung mga salita mo, Panginoon, ay magbibigay ng pagbabago sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Na hindi lamang po namin ito maririnig, Panginoon, at lalabas sa kabilang tenga namin, Panginoon. But Lord, help us, Panginoon, na ito po ay maisapumuhay po namin, Lord God. Lord, we believe, Panginoon, na yung mga salita mo ay God, ay transformational, Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, sa iyo lamang po ang papuri, pagsamba, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Noong pong ako ay bata, naalala ko po sa bahay po ng lola ko, lagi po akong mayroong nakikita na isang quotes, wall display na quotes. Ang sabi po doon, there is no permanent in this world except change. So wala daw pong permanente sa mundong ito, kundi yung pagbabago. Ito po ay galing kay Heraclitus, isang Greek philosopher, no? Totoo naman po. Sa palagay niyo po ba legit yan? Totoo po ba yan? Walang sumasagot. Tunay naman na tayo po ay nabubuhay sa mundong ito na ang lahat ay nagbabago. Amen? So, pwede yung isang bagay, nung isang araw ay cool. Sa isang araw naman, ito po ay luma na or katawa-tawa na lang. Di po ba? At sa mga pang-araw-araw din po nating ginagamit sa ating mga buhay, yung mga technology. Di po ba dati, ang ating plancha, di uling. Ngayon, di kuryente, may steam pa. Praise the Lord. Amen. Wireless pa. Dati, ang TV natin ay black and white. Ngayon, smart TV na. O, di ba? So, dati, ang mga cellphone natin, Alcatel. Ngayon, iPhone na. Dati, 3210. Di ba? Amen. Safeguard. So, marami pong mga pagbabago, mga gadgets na masasabi natin na every week, every month, nag-upgrade po. Changes, di po ba? And pwedeng, narinig ko kanina si Alvin, sabi niya, dati hindi ako nagkakape, pero kanina nagkape siya. Nagkakape na siya. Changes. And even din po, emotion. Feelings po ay nagbabago. Tingnan niyo po yung mga asawa niyo, kung katabi niyo po, nandyan pa ba yung mga katangian na minahal niyo po sa kanila? Nandyan pa ba? Tay, nandyan pa ba yung katangian ni nanay na minahal mo? Praise the Lord. Ikaw po, pastor. Maganda pa rin, siyempre. Woo! Praise God. Amen. Pero ang feelings po,
ang changes po ay nagbabago. Kahapon, jowa mo. Ngayon, hindi na dahil may mahal ng iba. Oh. Ghosting, besh! Ghosting, di ba? Praise God. O, kala nyo wala akong alam, ha? Praise God. No? So, everything around us are subject to change. No? And eventually, will fade. Sometimes through deaths or sometimes through the years. Nagbabago po sila. Everything will change, but there is one thing that will never change. Ano po yon? Kala ko yung sahod nyo. Amen. Praise the Lord. May mga bonus na po ba? Yeah. The love of God for us will never change. Amen. So basahin po natin yung Lamentation, chapter 3, verse 22 to 23. Ano pong sabi doon? The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Ang habag niya ay lagi pong sariwa sa bawat umaga. Dakila ang kanyang katapatan. Yan lang sapat na. Uwian na. Amen. So, konting background lang po dito sa Book of Lamentation or Aklat po ng Panaghoy. Pinaniniwalaan po na si Jeremiah din ang sumulat po ng Book of Lamentations, no? Si Jeremiah po ay isang propeta. Ang tawag po sa kanya ay the weeping prophet. Dahil wala siyang ginawa kundi manangis, umiyak para sa kanyang mga kababayan, para sa kanyang mga kalahi, no? At his young age, si Jeremiah po ay tinawag ng Diyos para maging propeta. At dahil po doon sa calling niya, siya po ay hindi pinahintulutan ng Diyos na mag-asawa. Sakit, diba? Single. Amen! So, naalala nyo ba, nung tayo po ay nagkaroon ng 4 a.m., devotion, prayer meeting, at ang book po na ating meditate every day po ay ang book ni Jeremiah. So, nakita po natin, nabasa natin yung iyak niya, yung pasakit niya, yung luha niya, kung paano siyang, ramdam na ramdam po natin, di po ba? Every day ng ating pag-meditate sa book of Jeremiah. Kaya ina-encourage ko po kayo na kung naghahanap po kayo ng babasahin, basahin niyo po yung book of Jeremiah. Nakita din natin doon kung paano yung katigasan ng ulo ng mga Israelita, yung pabalik-balik nilang kasalanan, na pagsamba sa Diyos-Diyosan na kung saan kinamumuhian po ng Diyos. Amen? At dahil po na sa katigasan ng ulo nila, ng mga Israelita, at dahil sa ayaw nilang pagtalikod, doon sa Diyos-Diyosan nila na si Baal, si Asher, marami po sila mga Diyos-Diyosan Dahil ayaw nilang tumalikod, pinarusahan po sila ng Diyos. Pinarusahan sila ng Diyos, hinayaan ng Diyos na sila po ay sakupin at bihagin ng hari ng Babylonia na si Nebuchadnezzar. So, ayun yung kaparusahan po nila. Hinayaan silang sakupin ng Babylonia. Ang templo po ay winasak at tunay nga pong, kumbaga, devastated talaga yung lugar na yun. Yung pong lungsod ay winasak talaga. Wala po silang tira. Amen? Yung panahon po na yon, nakita po ni Jeremiah yon, na puno ng pighati, ng luha, ng pagdurusa, ang buong lungsod po ng Jerusalem. Wala po tila ba wala silang pag-asa? Wala na silang pag-asa. Ang isip nila, ang pakiramdam nila, tinalikuran na sila ng Diyos. Alam naman po natin na ang bansang Israel, o ang Israel, mga Israelita ay mga chosen people ng
Panginoon. Sila po'y pinili ng Diyos at minamahal ng Diyos. Amen? Kaya nung pong nasaksihan ito ni Jeremiah, ang sabi niya po sa Panaghoy, chapter 3, verse 19 to 23. Kaya't sinasabi ko na wala na ang aking lakas at ang aking pag-asa kay Yahweh. Simpait ng apdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Lagi ko itong naaalala. At ako'y labis na napipighati. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala ko. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa, bawat umaga, katapatan mo'y dakila. Amen. Ito po yung naging pag-asa ni Jeremiah na sa kabila ng mga nangyayaring kaguluhan nung panahon nila, ito po yung pinanghawakan ni Jeremiah. Amen? So pagkatapos magtiis ng ganito sa buhay, matapos tanggihan, kapuotan, kutyain, ikulong, hindi pinansin, matapos niyang makita ang minamahal na Jerusalem, ay hinalughog, nilapastangan, winasak, matapos maranasan ang kakilakilabot na digmaan at ang gutom, nagawa pa rin po ni Jeremias o ni Jeremiah na tumayo sa gitna ng kaguluhan at patuloy na magtiwala sa kadakilaan ng ating Panginoon. Siya po ay muling nagkaroon ng pag-asa. So, paano po ba ito magiging posible? Sa panahon po natin, gaya po ni Propeta Jeremias, lahat po tayo ay dumaranas ng mahihirap na pagsubok sa panahon na ito. Amen? Sino po dito ay walang problema? Wow, praise the Lord. Lord, wala kang problema. Sino po dito ay may pangangailangan ngayong umagang ito? Pagpangangailangan talaga, no? Sino po dito yung may mabigat na problema o dinadala? Praise the Lord, walang nagtaas? Wala po. Oh, praise God. Meron at meron, di po ba? Hindi po mawawala. Oh, praise God. Amen. So, we experience seasons in our lives. Sabi nga po, God allow us to go through seasons in our lives to serve its purpose. Nararamdaman po natin yan, nararanasan po natin yan dahil mayroon pong layunin ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? So, sa tanong po, magiging posible ba na sa kabila ng ating mga pinagdadaanan, makakaramdam pa rin, kaya pa rin ba nating magalak sa mga sitwasyon na meron po tayo sa umagang ito? Kaya pa rin po ba natin? Amen. Kaya po natin. Bakit? Alalahanin po natin ito. Number 1, His steadfast love never ceases. Ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Di po ba? Ano po ba ang ibig sabihin ng steadfast? Ang sabi po, to be firmly fixed and not subject to change, to be firm in belief and determination, and to be loyal and faithful. So maging firm, matatag, hindi matitinag. Steadfast love, steadfast, hindi magbabago. Hindi magmamaliw. Amen? Amen. So, ang mga Israelita po, sa kabila po ng katigasan ng kanilang mga ulo, sa kabila ng paulit-ulit na pagbalik sa kasalanan, hindi po huminto ang Diyos sa pagmamahal sa kanila. Never po, never pa rin silang pinabayaan. Amen? So, mga kapatid, God is reminding you and me today na, anak, gaano man kabigat ang sitwasyon mo ngayon, gaano man kabigat ang problema mo ngayon, ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi magbabago. Amen. Panghawakan po natin yan, mga kapatid. Amen? Di ba? Napakasarap. Isang pangako ng isang ama na tunay na nagmamahal sa kanyang mga anak.
Pwede yung asawa natin magbago yung pagmamahal nila, pero si Lord hindi. Hey, ramdam niyo po ba? Grabe ang pagmamahal ni Lord. Amen? Amen. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi magmamaliw, hindi magbabago kailanman. Magkamali man tayo, ang pag-ibig niya ay hindi magbabago. Siya po ay tapat sa mga oras upang disiplinahin tayo at itama sa ating pagkakamali. Ganun po ang tunay na nagmamahal. Hindi po ba tayo mga magulang? Didisiplinahin natin ang ating mga anak. Kasi ayaw natin silang mapahamak. Ang disiplina ay pagpapakita ng pagmamahal. Amen? Amen. So, isang pangako ng sabi ng Diyos, kung tayo po ay nadapa, nagkasala, 2 kamay niya tayong aabutin muli. Yayakapin. Anak, mahal kita at hindi yun magbabago. Amen? Amen. So, yung pong pag-ibig ng Diyos ay wala po tayong dapat gawin or hindi natin siya dapat i-please para lang mahalin tayo ng Diyos. Kasi nature na po yun ng Diyos. Character na po ng Diyos yun because God is love. No? Yung ibig po sabihin, magkasala man tayo, magkamali man tayo, or maging mabuti man tayong tao, maging tapat man tayo, hindi magbabago po yun. Ang Diyos po ay magmamahal na hindi nagbabago. Amen. So, sa Bible po, maraming mga example na makikita natin or pinapakita po yung unfailing love ng isang ama sa kanyang anak. Ano ba yon? Naalala niyo po yung story, The Prodigal Son? Amen? So, meron po siyang anak, short lang po, meron po siyang anak na 2, at yung bunso po ay hiningi na ang kanyang kayamanan. So, nung nabigay po yung kanyang mana, ang bunsong anak po ay umalis, nilustay ang kanyang kayamanan, naubos, no? At dumating po sa point na walang-wala na siya. Siya po ay nagtrabaho para lang makakain. Sa sobrang gutom, sabi nga po doon sa Bible, kahit pagkain ng baboy, no? Kinain niya na para lang makasurvive doon sa gutom na yun. Pero naisipan niyang magbalik doon sa kanyang ama. At malayo pa lang po siya, natanaw na siya ng kanyang ama. Ang ama na tumakbo palapit doon sa kanyang anak, na punong-puno ng habag, ng awa, pagmamahal. Buong puso niya pong muling tinanggap ang kanyang anak. Same way po sa atin. Kabila po ng mga kasalanan, tayo po ay makasalanan na, pero minahal na po tayo ng Diyos. Ngayon pa kaya na mga anak niya tayo. Pagmamahal niya po ay hindi magbabago. Isa pa po ang istorya sa Bible ay yung pong si Naomi. Kilala niyo po ba si Naomi? So si Naomi at ang istorya po ni Ruth at ni Boaz. Si Naomi po ay nung panahon po na nagkaroon ng tagutom sa Juda, ang kanyang asawa, si Elimelech, at ang kanyang 2 anak po ay pumunta sa Moab upang doon na po manirahan. At doon po ay nakapag-asawa ang kanyang mga anak ng Moabita na si Opar at si Ruth. Doon po ay namatay ang asawa ni Ruth at namatay din po ang kanyang 2 anak. No? So kumbaga, pighati, masasabi natin na naghihinagpis talaga si Naomi. Pero sa kabutihan po ng Panginoon, sa dakilang pag-ibig po ng Panginoon, yung pong kanyang manugang na si Ruth, ang sabi niya kasi ni Naomi, umuwi na kayo sa inyong mga tahanan. Pero si Ruth po, hindi niya po iniwanan si Naomi. Naging loyal siya, naging faithful siya doon sa kanyang biyanan. Ang sabi ni Ruth, saan ka man pupunta, doon ako pupunta. Kung saan ako mamamatay, doon ako mamamatay. Sino ang Diyos mo, magiging Diyos ko rin. Ayun po ang sinabi ni Ruth kay Naomi.
Grabe, di po ba? So yung pong selfless loyalty na pinakita po ni Ruth kay Naomi ay isa pong halimbawa ng habag at katapatan ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? At doon po, kasi po nung unang panahon na yon, kapag nawala na yung provider mo, isa ka ng aba, mahirap ka na. Wala na yung asawa niya, wala na yung mga anak niya, so wala na magpo-provide sa kanila. So nawala po lahat kay Naomi, no? So, si Boaz ang naging kinsman redeemer ni Naomi or ni Ruth. Ano po ibig sabihin ng kinsman redeemer? Siya po yung naging way para lahat po ng nawala kay Naomi ay maibalik. Kumbaga, tinubos po sila. Tinubos ang mga ari-arian ni Naomi upang, pinakasalan niya po kasi si Ruth kinsman redeemer. So sa atin po, sa panahon po natin, sino po yung naging kinsman redeemer po natin? Jesus. Dahil po sa dakilang pag-ibig po ng Panginoon, tayo po ay tinubos niya ng mahal. Amen? Amen. Amen. Sabi nga po dito sa Roma chapter 8, verse 38 to 39. Sapagkat natitiyak ko na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo, Jesus na ating Panginoon, maging kamatayan o buhay, mga anghel, ano-anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang mga nasa ibaba, o kahit ano pa mang mga bagay sa mundo ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Wala pong makakapaghiwalay sa pag-ibig po ng Panginoon sa atin. Amen? Amen. Point number 2 po. His mercies never come to an end. It's new every morning. Ang awa at habag po ng Panginoon ay hindi po matatapos. Sa bawat umaga, ito po ay laging sariwa. Amen? So sa sitwasyon po nila Jeremiah, nagalak pa rin po siya at patuloy na pinasalamatan po ang Diyos. Sa kabila po ng mga nangyari, nakita ni Jeremiah na sa habag at awa ng Diyos, mas mabuti pa po sa kanila na mabihag ng hari ng Babylonia, kaysa po sa tuluyan silang lipulin ng Diyos. So, ayun po yung nakita niya na mas mainam. Amen? At iyon po yung nagbigay ng pag-asa kay Jeremiah. Tunay nga po na ang habag at awa niya sa atin ay hindi matatapos at ito po ay laging sariwa sa bawat umaga. Yung pong habag at awa, ito po yung sa kabila nung nakagawa po tayo ng kasalanan, deserve nating parusahan. Kapag humingi po tayo ng tawad, patatawarin pa rin po tayo ng ating Panginoon. Amen? Sa habag at awa ng Diyos ay pinakita niya po sa atin nung sinakripisyo niya ang kanyang kaisa-isang anak upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Dahil tayo ay tinubos ng Diyos, ng dugo ni Jesucristo sa krus, hindi po kailanman darating na matatapos po ang awa ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Amen? Ito po ay laging sariwa sa bawat umaga at patuloy na ibubuhos sa ating mga buhay. Amen? Ano po ba? Paano ba nating masasabi na ang awa po ng Diyos ay laging sariwa sa bawat umaga? Binigyan sa pagising po natin sa umaga, binigyan niya tayo ng buhay, ng hininga. Pagkagising natin, buhay pa po tayo. Hindi po ba? Binigyan niya po tayo ng mga ibon dyan sa kalangitan na sa tuwing makikita natin, tayo po ay mapapangiti. Binigyan niya tayo ng, kung ikaw ay mayroong asawa na, sabi nga, maingay, madaldal, sabi sa Kapampangan, makatak. Diba? Grace ni Lord yan. Habag ni Lord yan sa'yo. Kasi,
Hindi mo na kailangan ng radyo. Di ba? Hindi mo na kailangan ng radyo. Nakatipid ka pa. Di ba? Amen. Praise the Lord. Amen. So, siya po yung nagbibigay sa atin ng araw at ulan na kailangan po natin para mapalago natin ang ating mga pananim. Amen? Binibigyan niya po tayo ng trabaho para mabayaran ang mga Shopee bills, Lazada bills, amen? Para tayo po ay mabuhay at makapag-provide sa ating pamilya. Amen? So, yun po yung mga bagay na dapat po nating isaalang-alang. Makita na sa bawat umaga, ang awa at habag po ng Diyos ay lagi pong sariwa sa ating mga buhay. Napakarami pong dahilan, napakarami pong mga bagay na ginagawa ang Diyos sa atin na dapat po nating ipagpasalamat. Lord, ako po, ngayon nakikita nyo, okay po ako, di ba? Kagabi lang, ako po'y nilalagnat at hindi makahinga sa sipon. Pero dahil sa habag at awa ng Panginoon, nandito po ako ngayon sa harapan nyo, nagbabahagi po ng kanyang salita. Amen? Amen. Amen. So, kung tayo po ay nakakaranas ng frustration or disappointment sa buhay, maybe we are in pain right now because of season of waiting, yung sakit, financial crisis, family problem, problema sa relasyon sa asawa. Maaring sa umaga pong ito, isa ito sa mga nararamdaman po natin ngayon. Or maaring spiritual tayo po ay dry or nabe-burn out na. Pero mga kapatid, isa lang po yung solusyon. Run to your Father. Bumalik ka at tingnan mo yung kabutihan ng Diyos, yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Tingnan mo yung habag at awa niya na lagi pong sariwa sa bawat umaga. Ang nais lang ng Panginoon tayo po ay bumalik sa Kanya, magpakumbaba. Dahil meron tayong Ama na lagi pong nandiyan para sa atin. Amen? So, God uses season of life for its purpose. Meron pong dahilan kung bakit po natin nararanasan ang mga bagay na yan. Amen? Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung aking testimony. Maaari pong ang iba, alam na po ito. No? Ito po ay i-share ko, hindi para siraan ng asawa ko po. No? So dati ito po siya. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo kung paano po siya binago ng Panginoon. Ang asawa ko po, sabi nga po ng binan ko, binata pa lang siya, marunong na siyang humawak sa pera. So, ganyan. No, di ba? Ganyan po siya, ang asawa ko. So, dumating po sa point na sa buhay pong naming mag-asawa, nagkaroon po kami ng problema at ito po ay sa pera. Ako po ay laging umiiyak sa Panginoon dahil, Lord, sabi ko sa Kanya, kailan ko po ba mararanasan na kahit man lang din, kahit sa aspeto po ng pera ay maging asawa din ako. Kasi ang asawa ko po, never po yan nagre-remit. At minsan, tinataguan pa ako ng pera. Ganun. So, dati siya, ganun po dati ang asawa ko. Ang isa lang naman po yung nahanap ko, sabi ko sa kanya noon. Yung bang, ito yung pera natin. Yung maging open ba? Ganon. Yung maramdaman ko na asawa ko pagdating sa pera. Ganon. So, iniiyak ko po yun, iniiyak ko. So, aalis siya, mag-a-abroad, aalis siya. Pero yung problem na yon, yung issue na yon, hindi nasisettle. Nandito lang, nadadagdagan at lumalaki. Sabi ko kay Lord, Lord, tulungan mo naman ako. Gusto ko naman pong maranasan kung paano yung kaming mag-asawa ay iisa, open sa lahat ng bagay, sabi ko kay Lord. Lagi ko iniiyak yun. Tinugon naman ni Lord. So isang araw, nung siya po ay nasa Singapore, January 1, 2019,
gumuho ang aking mundo. Totoo po yan. Pinagsakluban ako ng langit at lupa. Totoo pala yun na mararamdaman mo. Ikaw may malaman mo may babae asawa mo. Diba? So nalaman ko na siya po ay may babae doon sa Singapore. Siyempre, masakit. Masakit po. Dumating po sa point na nagdadrive ako ng motor, nakasakay si nanay, bumaligtad yung motor. Pero, buti na natukod lang ni nanay yung paa niya, kundi talagang babagsak sa amin yung motor. Kasi habang nagdadrive ako, mukha nila yung nakikita ko. Grabe po yung sakit. As in, madudurog ka talaga. So sabi ko sa kanya, maghiwalay na lang tayo, sabi ko, pag uwi mo. Pero sa kabutihan po ng Diyos, dahil binigyan niya ako ng biyanan na maunawain, mapagmahal, at hindi konsentidor. Dahil even sila nagalit that time. At pinakita nila yung suporta nila sa akin. So sabi ko, maghiwalay na lang tayo, sabi ko ganyan. No. Pero alam niyo po yung kabutihan ng Diyos, yung habag at awa ng Diyos sa aming mag-asawa. Siyempre, kayo po ba kaya niyo pa kaya niyo po bang makisama kung ganon? Sakit di po ba? So, anong purpose? Sabi ko, Lord, sakit naman ito. Sabi ko, ba't pinaranas mo sa akin? Alam niyo po kung anong sagot ni Lord? Di ba, sabi niya, meron kang pinagpe-pray. Alam niyo po ba dahil sa nangyari na yon, mayroong nasettle. Napag-isip-isip ng asawa ko, lahat ng mga kamalian niya, even sa pera. So, nung nangyari po yon, naging open na kami sa pera. Kumbaga, naayos kami. Yung relasyon po namin mas gumanda, wala na kaming tinatago. Sabi ko kay Lord, so, ibig sabihin, answered prayer. Inalaw ni Lord na mangyari sa buhay namin yun para maayos yung isa naming problema. Sabi ko, Lord, kasakit naman ng pamamaraan mo. Sabi ko, bakit sa ganung paraan? Ganun po tayo di po ba? Alam niyo po ba na inaalaw ni Lord yung pain dahil meron siyang layunin. Yung sakit, di po ba? Yung sabi ko, Lord, ang sakit ng pamamaraan mo. Pahinga ako ng isang upuan lang. Ko. So tayo po kasi ganito tayo Ang sabi po doon sa Isaiah 55 verse 8, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So tayo po, dito, ayan lang po yung nakikita natin. Hindi po ba? Limitado. Limitado po yung nakikita natin. Pero ang Diyos po, mas mataas. Mas malawak po yung nakikita niya. So, minsan po yung pamamaraan natin, gusto natin dumaan dito sa daan na to. Kasi, sementado, maganda yung tanawin. Pero ang Diyos, dahil nakikita niya lahat, ay, doon pala sa dulo na yon, mapapahamak yung anak ko. Meron palang nakaharang na malaking bato doon, na kung saan mai-stuck yung anak ko. So, ito yung way, ito yung pamamaraan na mas makakabuti sa kanya. Amen? Ganyan po tayo, di po ba? Kadalasan po, gusto natin doon tayo dadaan sa sementadong daan. Ayaw po natin doon sa rough road. Ayaw po natin doon sa daan na maputik. Aminin po natin. Amen? Pero sabi nga, ang pamamaraan ng Diyos ay mas higit na mas mataas sa pamamaraan po natin. Mas higit niyang nakikita kung ano po yung future natin. Alam niya kung saan tayo mapapahamak. Amen? Amen. Amen. Sabi nga po, kailangan muna tayong saktan ng Panginoon. So, meron pong illustration dyan. Ayan. Ano pong nakikita niyo po dyan? Ayan po ay oyster with pearl.
Have you ever wondered how does an oyster produce pearl? Nagtataka po ba kayo kung paano na-perform yan? Paano na-produce po yan? Amen. So, yung po mga perlas na yan, kapag po mayroong mga unwanted or mga parasite substance na pumapasok po sa oyster, ang gagawin po ng nacre cells para maprotektahan niya po yung oyster, i-cover niya po yan ng i-cover. Yung pong nacre na tinatawag cells. At sa habang tumatagal, nung kino-cover niya po, nagiging perlas. So, a pearl is a healed wound. Pearls are product of pain. Amen? So, yung pong mga perlas na yon ay mga healed wound. Oo. So, yun po ay ang product ng pain. So, ano po ang nais iparating sa atin po ng illustration na yan? Kailangan po muna nating sugatan bago po tayo gumaling. Kailangan mo nating masaktan bago tayo gumaling. Katulad po ng opera. Sino po ba yung na-opera dito sa appendix? O mga nasisarian. Amen? So, para maligtas yung buhay mo, kailangan mo munang sugatan. Di po ba? So, ganun po yun mga kapatid. Para ma-save tayo, i-aalaw ng Diyos, nasaktan tayo, i-aalaw ng Diyos na sugatan tayo just to save us. Just to heal us. Amen? Amen. So, yung po mga pearl na yan, yung mga pearl na yan ay bunga ng mga sakit, bunga po ng mga hirap. So, kung dadalhin po natin sa spiritual na bagay, ang perlas po, yung mga unwanted or mga foreign substance na pumapasok sa oyster, iyon po yung pain. At yung perlas, yun po yung fruit of the Holy Spirit. Amen? Yung foreign and unwanted substance represents season in our lives. Ayun po yung mga season sa ating mga buhay. At yun namang pong pearl ay nagre-represent ng Christ-like character. Which is, ito po yung fruit of the Holy Spirit. Ang sabi po sa Galatians, chapter 5, verse 22 to 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Amen. So example po, God allows you to experience season of waiting to develop the character of patience. Amen? So lahat po yan nangyayari dahil may dahilan po ang Panginoon. Gusto po ng Diyos na tayo po ay ma-develop yung Christ-like character niya. Ayan po. Bakit? Kasi kumbaga dito sa lupa, inihahanda na tayo ng Panginoon dun sa langit. Kasi iyan yung mga karakter na kailangan dun sa langit. Kaya dapat dito po sa lupa, nabibuild or nade-develop na po yung Christ-like character po natin. Amen. So point number 3 po, great is thy faithfulness. Amen. So madalas po tayong nahihirapan na ilagay po natin yung pananampalataya sa Diyos kapag nahaharap na po tayo sa mahihirap na kalagayan. Minsan mahirap na po yung pagtitiwala natin. Nawawala po yung pananampalataya natin. Amen? Kapag po yung buhay po natin ay hindi umaayon doon sa gusto natin, madali po sa atin na mawala yung pagtitiwala sa Diyos. Amen? Nakakalimutan po natin na yung katapatan ng Diyos
na natin na nakilala, kasama natin noon, ay naroon pa rin po sa gitna ng ating mga sitwasyon. He is the same yesterday, today, and forever. Kung pinagaling ka nung nakaraan, kaya ka pa rin niyang pagalingin ngayon. Kung nag-provide siya nung nakaraan, kaya pa rin niyang gawin ulit yung ngayon. Amen? Amen. Dahil hindi po siya nagbabago. Same pa rin po siya. He is the same today, yesterday, and forever. Amen? So, katulad po ng mga Israelita na tumanggi sila magtiwala po sa Diyos sa kabila po ng napakaraming ginawa ng Diyos sa kanilang magagandang bagay. Pinakita po ng Diyos yung katapatan sa kanila, sa Israelita. Unang-una, ano po ginawa sa kanila? Sila po ay iniligtas sa mga paraon, no? Sa mga mapang-aping pamamahala po ng paraon. So, inalis po sila doon. Pangalawa, ano pong ginawa ng Diyos? Hinati po yung Red Sea para sila po ay makatawid. So, gumawa po ng paraan ng Diyos. Pangatlo, nung sila po ay nagugutom, ano pong ginawa ng Diyos? Binigyan ng mana at ng pugo. So, hindi po sila nagutom. Amen? At ano pa? Nagbigay po ng tubig. Hindi po ba yung hinampas ni Moises ang bato at nag-overflow ang tubig? Ginawa niya po silang matagumpay sa lahat ng laban sa kanilang mga kaaway. Di po ba? Yung katapatan po ng Diyos na ito sa mga Israelita, hindi po nila nakita. More on ano sila, puro reklamo ng reklamo ng reklamo. Amen? So, tayo po mga kapatid, wala pong dahilan para matakot tayo. Na kung isasaalang-alang po natin na lahat ng ginawa ng Diyos para sa atin ay nakakabuti sa atin. Sabi nga po, walang bagay na ginawa ang Diyos na ikakasama po natin. Lahat po ito ay para sa ating kabutihan. Amen? So, tayo po, katulad ng mga Israelita, mga guilty din po tayo. Amen? Madalas po, maraming beses na nagpakita ang Diyos sa ating buhay ng kanyang katapatan sa bawat sitwasyon na meron tayo. Ngunit tayo po ay nadadaig ng mga bagay, mga takot sa mga bagay na pwedeng hindi gawin ng Diyos. Yung mga fears, yung mga doubts po, na baka hindi gawin ng Panginoon to. Ganon. Amen? So, isa lang po mga kapatid ang dapat po nating panghawakan. Ang Diyos po ay tapat sa kanya mga pangako. Kung nangangailangan ka, He is your great provider. Mayroon kang sakit, He is your Jehovah Rapha. Naalala niyo po ba yung testimony ni Ate Janice sa Kulis? Grabe po, di po ba? Siya po ay, sinabi ng doktor siya po ay may cancer. Liver cancer. Hindi niya alam siya po ay tinaningan na ng doktor na 6 na buwan na lang na mabubuhay. Pero pinanghawakan niya po yung pangako ng Panginoon. Yung 6 na buwan na taning sa kanya, pinalitan ng Diyos na 6 na buwan na gamutan. At siya po ay walang cancer. Di po ba? Ano po ang ibig sabihin doon? Fret not. Don't be afraid because the truth of the matter is nothing is too difficult for Him. Wala pong mahirap sa Diyos. Wala pong imposible sa Diyos. Panghawakan po natin mga kapatid yung katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Tandaan po natin na ang kanyang awa, ang kanyang habag, at ang kanyang katapatan, magkakaroon ka ng pag-asa sa anumang oras. Di po ba? Ang sabi po dito, God is infinitely faithful to you. He will keep you, sustain you, and uphold you. He will finish the work He began in you. Though you are faithless, God is faithful. Amen. Sabi po ng Diyos, when you walk through the valley of death,
your good shepherd will watch over you. Through trials and struggles, backaches and tumors, depression, cancer, frustration, disappointment, God is absolutely faithful. Great is thy faithfulness. Mga kapatid, sa umaga pong ito, isa lang po yung nais ng Panginoon sa atin. God is reminding me and you na ang pag-ibig niya ay hindi magbabago. Ang awa niya ay hindi matatapos, laging sariwa sa bawat umaga. At dakila po ang kanyang katapatan. Amen. Tayo po tumayo. Ang sabi po sa Psalms 91, verse 4, He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampant. He is our waymaker, miracle worker, and a promise keeper. Amen. Hallelujah. Let's worship the Lord. The steadfast